So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. Itong video na to is about sa mga single na babae. So, napansin ko, dumadami rin yung mga babae na single. Kasi nga, yun, tama naman yung red pill. Kasi inuuna nila yung pagtatrabaho sa hirap ng buhay. Gusto nila ng ginhawa. Tapos, pinupush din ng mainstream media na magsettle na lang ng 30. Which is medyo ano siya na strategy, hindi maganda. Pero at the same time, nagiging effective pa rin sa babae. Kasi sabi nga, kahit na 30 yung babae, may papatol at may papatol pa rin dyan. Sure, yung iba hindi na magkakaanak. Kuwari, 35 na yung babae, hindi magkakaanak. Pero may papatol pa rin. Merong iba nga, seryoso eh. Actually, dahil nga sa limited option ng lalaki, siseryosohin na nila yung 30 na yun or 35 na yan na babae. Kung yung lalaki is simp, ibig sabihin na simp is wala siya ganong option or below siya sa looks level or normie siya. Kasi ngayon kahit normie, nagsiseryoso na eh. Kagaya nung kay Ay de las Alas, seryoso yun kaya biruin mo 50 na yun. Tapos yung kay Junisha din, seryoso rin kay Junisha. Kasi nga, kaya naman napipilitan ng ganun kasi nga less option yung lalaki parati. Pogi lang yung nagpapaano, yung maaga nakaka-poach. Ibig sabihin, sakop lahat ng mga pogi, lipat-lipat. Although naapektuhan din yung pogi ng age pill, pero at least nagsawa na sila nung kabataan nila kasi marami sila na nagiging babae. So, ang nangyayari kasi is, ayun nga, nangyayari dun sa mga normie ngayon, tira-tira na lang. Papatulan nila single mother o yung mga matataas body count, tapos yung mga matatanda 30-35. Kasi mga katrabaho ko, ako single ako, 'di ba? Wala naman akong asawa, 37 ako. Meron akong ka-work doon na single din na babae. 33 sila, dalawa, single din, babae. Tapos isang 37, isang 20. Yung 20 na yon, nagtatrabaho na kasi siya eh. Pilipina yon. So may chance rin ako doon kung kanina nga, tsaka kagabi, ang napansin ko rin sa babae ngayon, dahil nga marami naman nag-hit sa kanila, parang wala na sila, less effort na rin din sila. Parang, ewan ko, parang hindi niya lang talaga ako trip. Feeling ko hindi niya lang talaga ako trip. Kasi kagabi, sabay kami nag-break. So, nung gabi, nung 20 anyos yun na katrabaho ko, may kausap siya sa Bluetooth headset niya, earphones niya, kapamilya niya, kasi alam ko single yun eh, wala pang boyfriend yun, baka nga boyfriend since birth yun, kasi 20 pa lang siya eh, saktong 20. Tapos kinakausap naman din niya ako, may interest din naman siya kahit papaano, kasi nagtatanong siya ng pabalik, saan ako, may coach, may ano ba yun? Hindi coach eh, saan ako nakatira, ganyan, malapit lang ba ako nakatira dito, kasi tinanong ko siya kung magkukotse siya, ganyan. Sabi niya nag-aaral daw siya mag-drive. Tapos sabi ko wala akong balak bumili ng kotse kasi nga magastos tsaka alalahanin. Tapos hindi naman din kasiguraduhan niya na magkakaroon ka ng chicks. Tsaka dito lang naman ako, bahay lang. So yun napansin ko, kausap niya ng parang mga babae ngayon parang less effort na rin eh. Parang kasi nga may social media na eh. Nabobomba na sila ng maraming pogi. Tapos in the end, nawawala na rin sila ng gana. So yan, yung pag-usapan natin mga nagiging single na babae. Unang-una pa lang sa ego boost. Ibig sabihin ego boost, mag-post sila ng isang picture lang dyan sa social media. Marami ng lalaki na magla-like. Tapos magko-comment. Tapos mag-hit sa kanila sa Facebook. Yung i-message sila, i-DM.
So, dun pa lang, busog na sila sa attention. So, parang kahit sabihin mong may tsura ka or pogi ka, parang hindi na rin sila, parang less effort na rin yung babae ngayon. So, ang lalaki, dapat gawin nyo, less effort na rin. Huwag na kayo magbigay-bigay, mga ganyan. Hindi na uso yan ngayon. Kasi alam mo naman na looks naman talaga basihan eh. So, less effort na lang din gagawin nyo. Kuwari, may nakakausap ka, kagaya kagabi, tsumitsyempo lang naman ako, nayayain ko siya na lumabas eh. Kasi nga, ikukwento ko sa inyo yun, sa inyo, kung ano mangyayari. Kasi nga, bihira ko lang siya makausap, tsaka bihira ko lang din maka-duty. So, pero, friendly naman siya, nakikipag-usap. Kasi nga, Pinoy lang din naman ako. So, may commonality kami. Tapos ako lang din yung lalaki. Malamang, ako lang din yung lalaki na may itsura na Pinoy. Which is, nangyayari naman talaga. Dahil, dito sa abroad, onti lang ang Pilipinong may itsura. So, kung makita ako ng kapwa ko Pilipino na ganito yung itsura ko, medyo may panama pa rin ako kahit papaano. So, kaya ako ini-entertain nun kasi feeling ko kahit bata pa siya, hanggat maaari kasi gusto ng mga Pilipina, hindi ako naniniwala na gusto nila yung mga puti, yung mga ganyan. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi ang gusto ng mga kapwa rin nila nagkakaintindihan. Unang-una, ang corny ng mga ibang lahi. Walang sense of humor. Tapos sabay yung mga topic, ang kukorny. Minsan naririnig ko nga pinag-uusapan about sa chips, pusa. Di ba ang corny? Ang corny talaga. Tapos pagkain, ano pa pinag-uusapan nila? Basta masyadong shallow. So, ang babae, mabuboring sa ganun. Hindi nila trip yung mga ganun. Lalo na pag ibang lahi, ganun yung nila eh. So, hindi ako naniniwala na porkit puti ka, guarantee ka na Sure, meron ka nakikita sa social media na ganun. Na pero beta box na lang yun. Papatira yun sa sa Pinoy na pogi. Pero yung foreigner ginagamit na lang. Which is nangyayari naman sa Tulpo pa nga lang, ang daming foreigner na ginagamit dun eh. Pineperahan lang tapos nakikipagtirahan dun sa kapitbahay nila may tsura na dumiskarte sa kanila. So ganun lang yun. So yun, yung mga nagiging single is yun, yung mga mahilig mag-aral. Kasi K-12, 25 pa, sasakupin yan hanggang 23 to 25. Depende kung maaga ka nag-aral. Biruin mo, matatapos ka sa K-12 ng college, 24 years old ka na. 20 na siya ngayon eh. So magka-college siya, sabi niya magna-nursing daw siya. Kasi dahil dun sa sa hospital nakikita niya siguro na so yung pagdadaanan niya medyo mahirap. So feeling ko magtatagal din siya dun sa trabaho na pagtatrabahuan ko. So, malaki rin chance ko na, madali rin siya. Kasi, once na nagtrabaho ka, napansin ko to sa mga professional na babae, yung mga doktor, nurses, nagiging single sila na matagal na, minsan nga yung mga katrabaho ko na nasa UK na, 35 na sila, single pa rin sila. Kasi nga sa trabaho, yung stemming. So, totoo yung sinasabi ni Sandman, Rolo Tomasi, yung mga nag-aaral na yan. Tapos yung mga doktor nga dahil sa sobrang desperate nila, yung mga doktora, kuwari doktora 35 na. Which is, yun, marami ako nakikitang katrabaho ko sa Pinas dati na doktora. Kaedad ko lang din, single. Kasi nga, inuna nila yung yung profession eh. Totoo yan, yung lalo na pag the more na nag-aaral ka, tumataas yung IQ mo, the more magiging mapili ka. Kasi isipin ng babae, bakit ba siya nag-aaral? Kasi ang target niya, yung mas lamang pa. Laging hypergamy, di ba? Hypergamy, laging lamang. So, pipili din siya ng kapwa niya na doktor na pogi. Ganon. Bihira lang naman yung ganon eh. Yun kasi ang ng babae expectations dahil sa social media. Nakikita nila sa mga friends nila. Friends nila nakadali ng pogi. Tapos sabay may pera pa. So parang naiinggit din sila, compare, ganyan.
Alam ko naman kaya naman nagsisettle sa akin yung itong mga Gen Z na to. Kasi nga, may tsura ako. Tapos, at the same time, malaki rin kita ko kahit papaano. Alam ko, hindi naman ako bobo. Hindi ako bobo. Alam ko, yun lang talaga habol nila. Kasi nga, sinabi ko na sa inyo, hindi makikipagrelasyon yung babae kung hindi siya lamang. Hindi naman ako bobo sa dami ng experience ko na. Hindi naman marami experience ko yung mga body count. Pero yung mga long-term relationship, tapos yung mga nagiging exes ko, iisa lang pattern talaga. Lamang ako sa itsura, tsaka lamang din ako sa katayuan sa buhay. So, yun yung napapansin ko na Sure, merong yung mga mayayaman na babae na average, hindi yan pumapatol gaano sa mga pogi kasi nga matalino sila, so more on cerebral sila. Ang gusto nila ay silbidor. Mas nai-inlove sila dun sa lalaki na nagsisilbi sa kanila, pero at the same time, yung lalaki na yun pasado sa looks threshold niya, at least normie ka lang naman. Kasi meron akong 3 katrabaho na lalaki na pinatulan ng babae. Yung babae may pera, kaso maliit siya, parang 4 plus lang, 4'11", ganun. Tapos matangkad yung lalaki, parang almost 6 foot. Pero, mayaman yung babae. So, parang na rin, transaction relationship lang din. So, parang ganun nga nangyayari sa babae, transaction Either beta box ka, normie na may pera na papakinabang, or pogi ka. Yun lang naman habol Hypergamy pa rin yun. Kahit na pogi ka, na Pero yung sa Pinas, kung 18 to 25, papalag yung pogi na bam. Papalag yan. Sinasabi ko sa inyo yan. Kahit nga yung yung tambay makakadali yan sa amin kasi merong tambay nakadali ng nurse. Yun, nakadali siya ng nurse na babae. Pero 18 to 25 yung edad ng babae. Pero once na lumagpas at 25 yung babae, magkakaroon ng epiphany face yan. Epiphany face. Kahit nanay ko rin nagsabi, pag hindi mo raw pinakasalan yung babae, sabi ng nanay ko to, hindi kasi seryoso, hindi ka aalagaan pagtanda. Yung mga ganyan. Which is, alam ko naman talaga yan. Tama rin naman yung nanay ko na na ganun nga mangyayari. Kaya nga hinanda ko na rin sarili ko dito sa ibang bansa para may rest home. So hindi ko masyado inaasa yung sarili ko sa babae kasi nga anytime pwede magbago ng feelings yan. Dahil pag nagbago ng feelings babae, once na ayaw na yan, final na yon. Pansin ko, maliit ang porsyento na babae na nagmamakaawa or bumabalik sa exes nila kasi nga dahil sa monkey branching. Alam niyo yung monkey branching? Ganitong senaryo ng monkey branching. I-explain ko to sa inyo. Yung monkey branching, tungkol yan sa hypergamy. Parang sa trabaho yan. Tatanungin kita, ikaw, currently ka na employed, nagtatrabaho ka sa trabaho mo. Tapos gusto mo ng opportunity na malaki yung kita. So mag-apply ka doon. Hanggat hindi ka na tatanggap doon sa in-applyan mo na malaki yung kita, hindi ka magre-resign sa current na trabaho mo. Ganon din yun sa babae. May boyfriend siya ngayon na may itsura man yan or normie, which is 70% naman. Sabihin na natin, dito ko lang tatanggalin yung pogi na senaryo. Sabihin na natin normie yung lalaki, boyfriend niya normie, tapos pareho sila ng trabaho, ganyan. Tapos hindi niya iiwan yung lalaki na yun kung walang nag-hit sa kanya or wala pa siyang ine-entertain na mas lamang pa dun sa current niya na boyfriend ngayon. Kuwari, yung nag-hit sa kanya normie rin, pero mataas yung social status tsaka mas maraming pera or opportunity. Kuwari, doktor, ganun. Normie na doktor. So, dun, iiwan niya yung current boyfriend niya kung may sure siya dun sa yun yung monkey branching. Kaya yung babae, mabilis maka-move on yung babae. Or, tanggalin na natin yung factor na pera kasi maliit naman talaga na factor din yan
So, kuwari, normie yung lalaki, tapos hinit siya ng pogi, pero yung pogi may trabaho. Oh, doon na siya sa pogi na may trabaho kaysa normie na normie na katrabaho niya, 'di ba? Kahit sabihin mo pang mayaman yung normie na yon, syempre mas may kilig factor yung ano eh, yung pogi. Kasi yung pogi kasi nagbibigay yan ng kilig. Alam mo yung kilig kasi, yan yung sinasabi kong genuine desire. Maraming babae na nag-break ng rules dahil sa genuine desire. Maraming babae nakikipagtirahan sa parke, sa beach, or sabay maligo after mag-outing. Alam mo yung outing, naranasan ko rin yun, promise. Alam mo yung after ng mag-swimming kayo sa beach or sa swimming pool. Tapos, di ba may common CR? So, yung girlfriend mo, sasama mo dun sa common na CR, tapos dun kayo magtitirahan. So, ginagawa yan ng mga dun sa mga may swimming pool, na experience ko na rin yan. Sa parke, na experience ko na rin yan. So, binibreak talaga nila yung rules pagka may tsura ka talaga. Ikaw talaga yung hari. Kahit sabihin mong ikaw pa yung pinaka nerdy dyan, tapos ikaw pa yung pinaka mahiyain, talagang i-break nila yung rules para sa So, ganito yan. Kaya yung mga nagiging single sa unang-una sa trabaho tsaka hypergamy. Kasi 'di ba gusto nila kumita ng maraming pera para hindi sila didepende dun sa lalaki. Kasi bakit bakit ka bakit gusto mong kumita ng pera tapos may current na boyfriend ka? Ibig sabihin, hindi ka confident dun sa genetic nung kapartner mo. Parang gusto mo pang mag-hunting ng mas lamang pa doon sa Kasi ganun na yung hypergamy, laging lamang. Either looks, normie sa normie, pero may pera, maraming pera yung kabilang Yun yung hypergamy kasi. So, laging lamang lagi yung babae. Tapos, ano pa ba? Alpha widow syndrome. Yung mga babae na nagkaroon ng pogi na excess. Siyempre, pag pogi yung excess nila, tataas din yung standard nila. Para rin yung stemming, 'di ba? Yung pag na-acquire na ng babae yung niya, yung status niya, which is yung profession niya. So, ang papatulan niya yung mas lamang. Pero bibigay lang din yung babae na yon, yung may status tsaka profession na yon, kung pogi yung lalaki na normie. So, 'di ba? Brutal talaga yung hypergamy. Kaya napansin niyo to sa latest video ko, lagi ko na tong minumulat sa inyo. Kaya napansin ko rin to sa mga red pillar na mga kakilala ko. Kasi may red pill din ako na group eh. So, kuwari, normie kami lahat. Tapos, ako may profession ako. So, syempre, magiging lamang ako sa kanila. Tapos, yung iba kasi, obvious naman na talagang lamang ako sa itsura eh. Parang nakikita ko, obvious naman na lamang ako sa itsura sa kanila. Kaya ganun. Tapos, isa pa yun, nasisense din ng babae na parang onti yung experience mo. Hindi ko alam kung sa facial feature yun eh. Feeling ko sa facial feature yun. Kasi merong ibang sinasabi nila na medium ugly, or yung parang ugly yung lalaki, pangit yung lalaki, pero yung bone structure ng lalaki ng muka is maganda. Parang si Davidson, sino ba yan? Yung Davidson, yung komedyante, yung makapal lips niya, pero yung bone ng mukha niya talaga, yung jawline niya, talagang prominent. Ugly siya sa paningin ng mga lalaki, pero parang may x-ray vision talaga yung babae. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, yung skull structure ang importante. Skull structure, bagay pa nga yun eh. Pero yung skull structure talaga. Gusto kasi ng babae yun eh. Walang palya to. Yung mga makakanto, yung may mga sharp. Diba si Daniel Padilla? Ano ba in common ko dun kay Daniel Padilla? Yung mata. Yan yung parang may sharp na ganyan. Tapos yung cantal, yung inner canthus ng mata, ayan, pababa.
So, yan, sharp yan, sharp. Yan, sharp yan. Yan yung mga nagugustuhan ng chicks, yung parang may makahanto, basta parang may sharp na matatalas, tapos yung kilay na parang pag ganon. Si Daniel Padilla, ganon din yung kilay niya, no? Parang kay Richard Ramirez. Hindi nga attractive yung diretso yung kilay, eh. Di ba sinasabi, yung ibang black pillar sinasabi nila na ganyan, diretsong kilay daw yung attractive, hindi. Yung pag ganyan yung kilay, yung parehas sa akin. Yan yung ano, kasi sila, Richard Ramirez, Daniel Padilla. Sino pa ba mga nakikita ko na ganito yung kilay nila na parang demonyo. Tapos, kasi dyan na-attract yung babae, yung parang makanto yung mukha mo. Alam mo, pido-dido yung mukha. Napansin mo yung boyfriend ni Kitty Duterte. Tingin natin sa lalaking gays, tingin natin dun pangit. Kasi nga, ba't ganun, nipis ng mukha, tapos mukhang bulate. Pero sa female gays, sa babae, attractive yun kasi unang-una, yung kilay nun pag ganito rin eh. Parang pag ganun din. Tapos yung buhok niya parang papido-dido, flat up. Alam mo yung pa-flat up yung buhok niya. So, dagdag rin ng ng pogi factor kasi parang makanto eh. Tapos parang yung shape na parang apa na ganun. So, kaya attractive siya dun kay Kitty Duterte. Na pinatulan yung basketball player na yun. So, yun. Yung alpha widow syndrome. Yung once na nagkaroon ng pogi na na boyfriend yung babae, yung kilig factor kasi nun mahirap na pantayan kasi nga kuwari yung mga nanliligaw na sa kanya na next hindi ganong pogi, so walang kilig factor, wala na yan, kaya maraming nagiging single. Tingin ko may naging ganyan ako eh, kasi yung Nicole, yung mataba, 23 siya noon, ngayon 28 na, single pa rin. Tapos ako pa rin daw yung last niya kasi ewan ko sinungaling. Hindi rin kasi ako naniniwala eh. Kasi yun yung inano ko sa niyaya ko siya sa Eco Park. Tapos dun kami alam mo na, kasi merong isang trail doon na parang maglalakad ka lang, paikot-ikot. Wala ganong tao. So, pag pina-experience ko sa kanya yun, actually, first time ko rin yun na public setting eh. So, first time ko yun, first time niya rin. So, na-alpha widow syndrome ko siya. So, parang, mangyayari nun is, hindi niya malilimutan yung experience ko. Which is, totoo naman talaga, na hindi niya malilimutan yung experience niya sa akin. Kasi, yun yung sinasabi ko sa inyo na 3 months yun eh. Na taga Laguna yun, pumupunta sa bayan ko, dyan sa Mandaluyong, siya nag-e-effort. Tinanong ko, gusto mo ba ako? Sabi niya, oo naman, kaya nga ako nag-e-effort eh, pumunta dyan sa inyo eh. Na, hindi pa ba obvious yun? Yun yung sinasabi niya. Tapos gusto niya nga magpaanak sa akin eh. Pero syempre, hindi naman namimilit yung mga babae ko, na naging babae ko, kasi nga, kung gusto ko ilabas sa loob o hindi. Pero gusto nila na ilabas sa loob, ako ayaw ko. Hindi naman nila ako yung pinipuwersa, ganyan. Kasi nga, naniniwala ako pagka gusto ka ng babae is ikaw masusunod kung gusto mo siya buntisin o hindi. Irerespeto niya yung desisyon mo. Oo, gusto niya magkaanak sa'yo, pero kung hindi mo, ayaw mo, wala siya magagawa. Kung respetado ka, tsaka may genuine desire talaga siya sa'yo. Kung habol niya lang sa'yo, pera lang. Gusto niya talaga magpaanak para gatasan ka sa pera. Gagawin niya yun. Ganun ka-demonyo babae, promise. Pagka hindi siya attracted sa'yo ng tunay. Hindi ka niya re-respetuhin. Lagi ka niyang gugulangan. Tapos ikaw silbidor, mababatingin niya sa'yo. Pero hindi ka niya maiwan-iwan kasi naghahanap pa siya ng the best pa. Ganun yung hypergamy. Parang yung logic nun sa trabaho. Nangyari na yun sa mga katrabaho ko dati. So, ano pang factor? Taas ng bilihin. Tsaka yung comfort.
Dahil gusto na ng mga babae ngayon, social media. Alam mo tong cellphone na touchscreen, bibigyan ko kayo ng clue. Yung mga babae, pansin mo yung mga babae, mahilig mag-cellphone, ganon. Itong cellphone na to, ginawa to para sa babae. Kaya social engineering din to, kaya ganyan. Marami nagiging single na babae. Pansinin nyo sa social media, sino ba lagi nagpo-post? Mga lalaki, hindi naman eh. Ang laging nagpo-post sa social media is babae. Kasi, mag-post lang sila ng isang video dyan, reels, or picture lang dyan, marami na silang likes. So, the fact na doon pa lang nakukuha mo na yung attention, which is matagal nila makuha dati. Kasi ngayon, kahit pangit ka, mataba ka, tapos sabay baldado ka, makakakuha ka talaga ng attention. Meron nga sa Facebook amputee siya, amputee na babae. May tsura naman siya. Maganda nga siya actually. Tapos amputee. Marami siyang followers dahil doon. Meron din isang babae na may kapatid siya na babae na malaki mata, may kapansanan. So parang yung buhay lang nila pinapakita. Marami na siyang followers dahil lang ganun. Hindi naman maganda yung babae. So itong social media na to, marami tong sinocial engineer talaga na sa attention pa lang ng lalaki. Mawawalan ka na talaga ng gana. Parang ayaw mo na rin mag-effort. Kaya yung mga babae ngayon, nagfo-focus na lang sila ng social media, ganyan na lang yung kasayahan nila. Parang ayaw na nila ng na makipagrelasyon sa lalaki kasi nga ang easy ganun yun supply and demand. Pag masyadong easy yung lalaki, mawawalan ka ng gana, diba? So yung Chad, so lagi naman nagkakaroon ng normie na tinitira, napaka-easy, diba? So magsisettle ka ba? So ganun din yung sa babae na perspective, napaka-easy. Dahil ang daming nagdi-DM daming simp. Napaka-easy. Ang gagawin nila, kasi ito, nalaman ko rin to sa ka-FWB ko bakit ka pa hindi mo naman pala trip yung mga namamatch mo dyan sa sa social media, sa dating app. Sabi niya, pag naboboard ako sa gabi, mini-message ko lang sila, kinakausap, ganyan. Kaya ganito yan yung hook up application na yan, pang hook up lang talaga yan, tsaka pang entertainment ng babae. Wala kang matinong makukuha dyan na talagang karelasyon. Meron siguro sub 5, which is yun nangyari sa akin. Pero hindi Tinder yun. Yung Tinder kasi talaga, yung Tinder yan, brutal talaga yan pang hook up na lang talaga yan. Walang relasyon na mabubuo sa Tinder. Pang hook up na lang yan, tsaka entertainment. Kasi yung sa akin, yung success ko hindi dyan sa Tinder FB dating. Tapos yung dati sa Badu, ganun. Pero yung Tinder, wala akong success dyan sa Tinder na yan. Brutal yan, pang hook up lang yan, tsaka pang mga bakla. Mga trani, ang daming trani dyan. So, sa bagay, sa FB dating kasi, mga below yung mga babae dun below yung SMB. Sa Tinder kasi, yung mga babae dun, medyo may tsura. Mga pa-sexy, tapos may so yun, alpha widow syndrome, tapos yung attention, yung social engineering ng tapos yun, may pera na rin sila, hindi na sila nagre-rely sa lalaki gaano, may suporta pa sila sa gobyerno. Biruin mo, maanakan ka, lalo na kung sa West ka nakatira na babae. Kuwari, yung babae nakatira dito sa New Zealand, nabuntis ng pogi, pwede niya pa nga habulin yun tapos continuous na kaya dito maiingat din yung lalaki. Mga lalaki dito gumagamit ng kapote kasi pwede silang kasuhan, tapos sabay continuous na magsusuporta kahit hindi kasal yun basta nabuntis mo. Sinabi rin sa akin yun nung ka-FWB ko, kung bubuntisin ko raw siya, hindi niya raw ako papakawalan. So,
Yun yung napansin ko na yun, na napaka-easy. Easy mode. Ang nangyayari, lose-lose situation din to. Kasi biruin mo nangyayari. Ito kapalit ng ng Lucky Sim. Ng pogi lang ang gusto. 50%. Sabihin na natin 50 to 70% maraming lalaki na single. Tapos, sabihin na natin 50% din ng babae na single mother. Tapos yung iba, matandang single din. So, marami rin single sa kanila. Single mother nga lang. Marami rin single sa kanila. Pero, nagpapatira. Pero, iba kasi yung difference ng single na lalaki. Single na lalaki is wala kang tira, wala kang SEX. Yung babae pag single, merong SEX yan. Yung one night stand, hook up apps dahil sa Tinder. Ginagawa na nila yan. Meron nga silang consistent na Kaya nga nauso yung FWB kasi ayaw na ng babae na tumikim sa iba. Doon lang siya dun sa consistent na lalaki na may tsura. So, yun ang difference ng babae na single sa lalaki. Yung babae is may SEX. Yung babae may SEX. Kayong mga lalaki, kung single kayo, wala kayong SEX. Pwede, bibili ka, maglalabas ka ng pera. Pero terms niya yun, 30 minutes ka lang, boy. Or, basta labasan ka. Pag labasan ka, uuwi na siya. Walang affection, walang not lang talaga. So, paano? Yun lang siguro. So, lahat to hypergamy. Ganun kabrutal niya hypergamy. Kaya sinishare ko itong mga senaryo na to na sabagay, INFP yung personality ko pang-apat sa mga matatalino Kaya yung mga video ko, hindi nyo siya nakikita sa ibang, sa ibang content creator. Kasi nga, medyo futuristic siya. Tapos, nangyayari siya, observable siya, data siya na nakikita nyo sa mga kaibigan nyo, katrabaho nyo, which is totoo naman talaga. Ito challenge ko to sa inyo, na totoo tong sinasabi ko tanungin nyo yung mga katrabaho nyo, na may asawa. Sila yung tagahatid sundo, sila yung nagluluto, sila taga-sampay, mga ganyan, silbidor. Yan yung sinasabi ko. Dalawa lang yung strategy ng babae. Either beta box ka na provider, or yung lalaki na hindi nag-i-stay. Yung pogi or chad ka. Diba? Yun nga yung women break the rules for chads. And then they set rules and boundaries sa mga average sa pangit. So, paano yun lang? Peace.